Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Nagulat ang lalaking si Wonjin matapos iulat ng guro na may iligal na nakapasok sa kanilang lihim na himpilan, at kinumpirma rin ito na mayroon nga raw isang espiya sa loob ng kanilang angkan. Agad rin namang tinanong ng lalaki kung nagawa bang makilala ng guro ang mga kalaban na pumasok, ganun din ang bilang ng mga ito dahil kailangan nga raw nila ng impormasyon para makapaghanda. Sumagot naman ang guro na nasa mahigit 300 martial artist ang bilang ng grupo, at pinangungunahan daw ito ng pinuno ng kilalang Dark Moon Sword Sect na si Mok In-ho. Hindi maintindihan ni Wonjin kung bakit naparito ang lalaki kasama ng buo niyang sekta, at kung paano nito natagpuan ang kanilang pinagtataguan gayong nakakubli ito gamit ang ilusyon ng mga jegal. Mabilis rin namang napagdesisyonan ng lalaki na hindi raw ito ang tamang oras para sa ibang bagay, dahil mas importante raw sa kanila ang maghanda para mapigilan ang mga kalaban. Pero hindi nga raw posible ang gustong gawin ni Wonjin ayon sa guro, sa kasamaang palad ay nagawang makapasok ng mga kalaban sa loob ng ilusyon kung saan nagaganap ang huling bahagi ng paligsahan. Dahil hindi nila inasahang magkakaroon ng ganitong klaseng sitwasyon, ay ginawa raw nila ang ilusyon sa paraang hindi sila maaaring makialam sa kung anumang nangyayari sa loob nito. Sa makatuwid, wala raw silang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa mga natitirang bata na kasalukuyang abala sa paligsahan, at umasang magagawang makaligtas ng mga ito sa mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang banda, labis ang galit ni Mok In-ho nang makumpirmang patay na nga ang kanyang bunsong anak, matapos matagpuan ang bangkay nito sa isang parte ng bundok, na siya ring nagpaunawa sa kanilang lahat na tama ang daan na kanilang tinatahak. Nang suriin naman ng lalaking si Jung Yeon-song ang mga sugat sa bangkay ng binatang espiya, ay mukhang namatay raw ito sa pamamagitan ng isang mabagsik na lason. Bukod pa rito, wala raw masyadong senyales na pinahirapan ang binata kaya't sa tingin niya ay namatay ito ng mabilis, at walang kalaban-laban na siya namang lalong nagpakulo sa dugo ng ama ng binatang espiya. Hindi man lang daw namatay ang kanyang anak sa paraang mas karapat-dapat, para sa isang mandirigma dahil sa lason na pangunahing sandata ng mga tang. Dahil dito, taglay ang matinding uhaw para sa dugo ng mga tang ay mabilis niyang inatasan ang lahat ng kanyang mga kasama na hanapin maigi ang natitirang mga bata, dahil sigurado raw na nagtago ang mga ito matapos maramdaman ang kanilang presensya. Dagdag pa niya, sa sandaling makakita sila ng isa sa mga ito ay kailangan daw nilang mabilis na ipagbigay alam sa kanya, na agad rin namang sinunod ng mga kasama at mabilis na sinimulan ang misyon. Habang bakas sa mukha ng pinuno ang matinding pagnanasang pumatay, ay sinabi nitong wala raw kahit isang individual na may tang sa kanyang pangalan ang makakaalis ng ligtas sa lugar na ito. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ang naghahanap sa isang parte ng bundok habang nag-uusap tungkol sa kakaibang ikinilos ng kanilang pinuno kanina, na siya ring nagbigay ng ideya sa isang mandirigma na ang katawan na nakita nila kanina ay ang ipinadala nilang espiya. Sumagot naman ang kanyang kasama na ang tanging panlabas na pinsalang nakita nila sa katawan ay marka lamang ng lason, kaya't nakapagtataka raw na agad namatay ang binata sa maliit na bagay lang. Ito nga raw mismo ang dahilan kung bakit labis na kinatatakutan ang angkan ng mga tang, dahil kahit gaano kalakas ang martial arts ng isang individual ay wala itong magagawa laban sa mas mabagsik na lason. Dahil dito'y kailangan daw nilang lahat na mag-ingat sa mga lihim na sandata, sakaling makaharap nila ang mga ito na mabilis rin namang sinang-ayunan ng iba pang mandirigma. Pero laking gulat ng grupo nang bigla na lang bumagsak ang isa sa kanila, hindi naman agad nakakilos ang mga ito dahil sa bilis ng pangyayari, at hindi rin nagtagal ay binawian na ng buhay ang kanilang kasama. Nang suriin nila ang katawan nito ay isang maliit na sandatang may lason ang kanilang nakita, na mabilis na nagpaunawa sa kanilang lahat na nasa paligid lang ang kanilang hinahanap. Agad na inutusang maghanda ng leader ng grupo ang iba pa niyang kasama, dahil anumang sandali ay posibleng umatake ulit ang kalaban na hindi nakikita,
sabay sigaw nitong magpakita raw ang ating bida at huwag magtago na para bang isang duwag. Maya-maya pa ay tinawag ng kasama ang atensyon ng kanilang leader, na mabilis niya ring sinagot na wag daw silang tumigil sa pagbabantay ng atake mula sa kalaban. Pero iba ang gustong sabihin ng kanyang kasama, at matapos nitong ituro ang di mabilang sa dami ng maliliit na sandata na bumababa na gaya ng ulan ay nanlaki ang kanilang mga mata. Wala nang nagawa ang grupo kundi hintayin ang kanilang tiyak na kamatayan. Hindi nila inasahan na sa kabila ng kanilang pag-iingat ay sa parehong paraan din silang lahat mamamatay. Masaya naman ang ating bida sa naging resulta ng bago niyang teknik. Mabisa nga raw itong gamitin laban sa maraming tao, pero ayon sa kanya ay nangangailangan din ito ng maraming lason. Kaya't gamit ang parehong teknik ay agad niyang kinuha ang maliliit na sandatang ginamit, at para makuhang muli ang mga lason sa katawan ng kanyang mga biktima, ay ginamit ng binata ang teknik na kanyang natutunan noong tumaas ang kanyang level sa martial arts. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na kanyang natutunan sa 3 taong pagsasanay, ay mas kaunti na raw ang ginagamit niyang enerhiya sa tuwing magsasagawa ng pag-atake, at gamit ang perpektong kombinasyon na ito ay muling nagpatuloy ang ating bida para iligpit ang iba pang mga kalaban. Sa kabilang banda, hindi inasahan ng pinunong si Mok In-ho na sa maikling sandaling naghiwa-hiwalay ang grupo, ay agad na mapapatay ng ating bida ang mga kasama niyang naatasang maghanap. Ayon sa ulat ng isang mandirigma, wala raw silang nakitang pisikal na pinsala sa katawan ng mga kasama, maliban sa mga markang iniwan ng maliliit na sandatang naglalaman ng lason. Dagdag pa nito, nakasisiguro raw siyang namatay ang kanilang mga kasama sa parehong paraan gamit ang iisang lason, gaya ng nakita nila sa unang bangkay na kanilang natagpuan kanina. Pero bago pa man makapagbigay ng utos ang pinuno para sa susunod nilang mga hakbang, ay isa-isang dumating ang iba pa nilang mga kasama at iniulat ang parehong sinapit ng grupo sa silangang bahagi, ganun din ang grupong naatasang magbantay sa kanluran. Dahil dito'y mabilis na naunawaan ng leader na ang mga kasamang nakikita niya sa kanyang harapan, ay ang natitirang puwersa na maaaring magamit laban sa ating bida. Ayon pa kay Jung Yeon-song ay masyado na nga raw malaki ang pinsalang natanggap ng kanilang grupo, bukod pa rito ay nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng 1 oras mula nang umpisahan nila ang paghahanap. Dagdag pa niya, umabot na sa 100 kasamahan nila ang namatay sa parehong paraan, kaya't malaki ang posibilidad na kagagawan daw ito ng iisang tao lang. Bagamat hindi direktang sinagot ng pinuno ang kanyang kasama ay sang-ayon naman siya sa mga sinabi nito, dahil kung mas marami ang kanilang kalaban na may kaparehong kakayahan ay siguradong mas malubha pa ang kanilang sitwasyon. Hindi nga raw isang basta-bastang martial artist lang ang kanilang kalaban, sigurado ang pinuno na isang master mula sa mga tangang tumutugis sa kanila. Maya-maya pa ay napagpasyahan niya ng ipasa sa kasamang si Jung Yeon-song ang otoridad na mamuno, dahil personal niya raw na ihahanda ang patibong para mahuli ang ating bida. Hindi niya nga raw gustong mawalan pa ng mga kasama kaya't kailangan niya ng kumilos agad, at malaki raw ang tiwala niyang mapamumunuan ng lalaki ng maayos ang mga natitira sa sekta nilang dalawa. Matapos nilang maghiwa-hiwalay ay nagpatuloy sa paghahanap ang grupo sa pangunguna ng bagong lider na si Jung Yeon-song, pero kahit ilang oras na silang naglalakad ay hindi pa rin nila nakita o kahit naramdaman man lang ang presensya ng binata. Kailangan nga raw nilang mahanap at mailigpit ang ating bida bago pa tuluyang lumubog ang araw, dahil siguradong mamamatay silang lahat kung magpapatuloy ang pinsalang natatanggap ng grupo. Dahil dito'y napagdesisyonan ng leader na pansamantalang tumigil at magsama-sama bago pa lalong lumala ang sitwasyon, at sinabi sa mga kasama na aalis na raw sila sa lugar makalipas ang 1 oras. Pero agad na alerto ang buong grupo nang marinig ang boses ng ating bida, at habang nakaupo ito sa isang puno sa di kalayuan ay sinabi nitong wala raw siyang balak hayaan na makaalis ang kahit isa sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang leader na hindi niya naramdaman ang presensya ng binata hanggang sa magpakita na ito, gayong hindi niya naman ibinaba kahit isang saglit ang kanyang mga pandama. Maya-maya pa ay tila naalala ng leader na isa nga palang mapanganib na miyembro ng mga tangang binatang nasa kanilang harapan, pero huli na ang lahat dahil nang tignan niya ang mga kasama ay isa-isa na itong bumabagsak. Namatay nang walang kalaban-laban ang lahat ng kasama ng leader, at hindi rin niya maintindihan kung paanong sa mabilis na sandali, ay nagawang maglunsad ng isang malawakang pag-atake ng ating bida.
Hindi nga raw normal ang ipinapakitang abilidad ng binata dahil habang nasa matinding konsentrasyon ang lalaki, ay hindi niya pa rin napansin na nakababa na pala ito at unti-unting lumalapit sa kanya, sabay tanong nito sa kanya kung siya raw ba ang pinuno ng grupong iligal na pumasok sa kanilang himpilan. Sa mga nasaksihan ni Yeon Song ay sigurado na siyang ang binata sa kanyang harapan, ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga kasama na naunang naatasang maghanap sa mga tang. Pero hindi raw ito isang matandang master gaya ng kanilang inaasahan, kaya't nakapagtataka raw na may ganito kalakas na binata sa loob ng paligsahan. Nang kuhanin pabalik ng ating bida ang mga maliliit na sandata, pati na rin ang laso na ginamit sa katawan ng kanyang mga kasama ay muli na namang nagulat ang lalaki. Dahil ang teknik na ginamit ng binata ay may kakayahang magmanipula ng mga sandata, na karaniwang ginagamit ng pinakamatataas na uri ng master matapos magkamit ng kumpletong pagkaunawa sa martial arts. Pero nang maisip ng leader na sa halip na umataking muli ay mas inuna pa raw ng ating bida na makuha ang mga ginamit na sandata, ay nangangahulugan na ang teknik na kanyang nakita ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Maya-maya pa ay nagsimula ng kausapin ng lalaki ang ating bida, at sinabing ngayon lang daw siya nakakita ng binata na may mataas na abilidad gaya niya, wala rin daw siyang narinig na may katulad ng binata sa angkan ng mga tang. Sumagot naman ang ating bida na hindi na raw mahalaga kung kilala nila siya o hindi, dahil hindi rin naman daw kailangan pang malaman ng isang taong nakatakda ng mamatay ang kanyang pagkakakilanlan. Labis na ikinagalit ng lalaki ang mga sinabi ni Yeon Myung, at habang hinahanda ang sarili sa pakikipaglaban ay sinabi nitong tila nagmamadali raw na mamatay ang ating bida. Dagdag pa ng leader, kung ito raw ang kahilingan ng binata ay malugod niya itong ipagkakaloob sa kanya, kasabay ng pagpapamalas nito ng matinding enerhiya gaya ng isang tunay na martial artist. Hindi rin nagtagal, gamit ang kanyang buong lakas ay mabilis na umatake ang leader para turuan ng leksyon ang pangahas na binata, pero malayo sa kanyang inasahan ay agad ring nasalag ng ating bida ang malakas na teknik. Nanlaki ang mga mata ng lalaki matapos makitang hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan ng binata, bukod pa rito ay nagawa rin itong tanggapin na lang basta ang pinakamalakas niyang atake. Pero mas lalo pang nanghilakbot ang leader nang tanungin ng ating bida kung ito na raw ba ang pinakamalakas niyang magagawa, dahil ibibigay daw ng binata ang lahat ng oras na kanyang kailangan para maipakita ang buo niyang abilidad. Dahil dito'y hindi naiwasan ng leader na maalala ang mga nangyari sa nakaraan, matapos bumagsak ng kanilang sekta sa kamay ng Black Death Alliance. Ang pinuno ng alyansa ay masayang tinanggap ang lalaki sa kanyang organisasyon, at dahil malaki rin ang paghanga nito sa kakayahan niya sa paggamit ng sandata, ay agad nitong binigyan ng pagkakataon si Yeon Song na palakasin ang kanyang teknik. Hindi naman nagdalawang isip pa ang lalaki at mabilis na pumayag sa inalok ng pinuno, kaya't sa mismong araw ng kanyang pagsali ay malaki na agad ang ipinagbago ng kanyang abilidad. Mula sa teknik na isang baston ang pangunahing sandatang ginagamit sa pag-atake, ay napalitan na ito ng mas malakas na teknik gamit ang enerhiya na direktang nagmumula sa kanyang mga palad. Ganon din ang naging pagbabago sa pangalan ng kanyang teknik dahil ayon sa leader ng alyansa, matapos niyang tulungan si Yeon Song sa pagpapaunlad ng kanyang abilidad, ay may kakayahan na raw itong maabot ang mas mataas na antas ng martial arts. Sa kasamaang palad, ang parehong teknik na kanyang ipinagmamalaki na pinagkaloob sa kanya ng pinuno ng alyansa, ay walang kahirap-hirap na sinalag ng isang hindi kilalang binata habang may itsura na halatang dismayado sa puwersa niya. Ilang sandali pa, gamit ang ikasampung laso na kilala rin sa tawag na kamandag ng apoy na dragon, ay sinimulan na ng ating bida na subukan ang bisa nito sa isa sa kanyang pinakamalakas na teknik. Ayon sa binata, ang puwersang maaaring makuha sa abilidad na ito ay maihahalin tulad raw sa pinakamakapangyarihang teknik ng isang master sa martial arts, na may kakayahang mapinsala ang kahit sinong may mataas na level ng depensa. Hindi pa man tuluyang pinapakawalan ni Yeon Myung ang bagong teknik na sinusubukan, ay ramdam na agad ng kalaban ang matinding enerhiyang nanggagaling dito, na para bang isang dragon talaga ang nasa kanyang harapan. Labis na nagtaka ang leader sa mabilis na pagtaas ng init na nagmumula sa ating bida, at gamit ang natitira niyang enerhiya ay buong lakas nitong nilabanan ang kapangyarihan ni Yeon Myung gamit ang teknik na kanyang natutunan sa pinuno ng kanilang alyansa. Pero wala talagang magawa ang kanyang pinakamalakas na abilidad laban sa binata,
nanlaki na lang ang mga mata ng lalaki habang pinagmamasdan na unti-unting natatalo ang kanyang teknik. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nakapasok sa kanyang katawan ang kamandag ng ikasampung lason ng mga tang, mabilis na nasunog ang kawawang lalaki matapos tanggapin ng malapitan ang atake ng ating bida. Kontento naman si Yeon Myung sa naging resulta ng bago niyang abilidad, at dahil isa raw itong nakakasunog na enerhiya na may makamandag na lason ay tinawag niya ang bagong teknik na Fiery Venom Force. Makalipas ang ilang segundo ay naramdaman na ng ating bida ang pagdating ng natitirang kasama ng leader, at mabilis niyang tinanong ang mga ito kung sino raw ang gustong maunang masunog hanggang sa mamatay. Dagdag pa niya, wala rin naman daw siyang balak buhayin silang lahat kaya hindi na mahalaga kung sino ang mauunang mamatay sa kanila, na siya namang labis na ikinatakot ng mga mandirigma. Bagamat nagmula lang sa isang binata ang pagbabanta, ay alam nilang hindi ito pwedeng ipagsawalang bahala matapos masaksihan ang ginawa nito sa leader na si Jung Yeon Song. Maya-maya pa ay nagsalita na rin ang pinuno ng Dark Moon Sword Sect na si Mok In-ho, at kinumpirmang si Yeon Myung nga raw ang salarin sa pagkamatay ng kanyang mga kasama at ng bunso niyang anak. Habang inihahanda ang kanyang dalawang espada, ay ipinangako nitong wala raw may iwan sa ating bida kahit na ang katawan niya, pagkatapos nilang pagbayarin siya sa lahat ng kanyang ginawa. Ilang sandali pa, sa hudyat ng kanilang pinuno ay mabilis na nagsipaghanda ang mga mandirigma, para paligiran ang ating bida at gamitin ang kanilang porma sa pakikipaglaban. Dagdag pa ng lalaki, kailangan din daw nilang mag-ingat sa mga lihim na sandata at laso na posibleng gamitin ng binata. Mas importante raw na magawa nilang ubusin ang enerhiya nito bago siya umatake para masigurong hindi na siya makakatakas pa. Matapos tuluyang mapaligiran ng mga kalaban ang binata, ay muling naisip ng pinuno ang sinapit ng kanyang mga kasama sa kamay nito, at para hindi raw mauwi sa wala ang kanilang mga sakripisyo ay kailangan nilang iligpit si Yeon Myung sa pinakakarumal-dumal na paraan. Natuwa naman ang ating bida sa ginamit na porma ng mga kalaban, dahil ganito rin daw mismo ang nakaharap niya sa kanyang mga pagsasanay, bagamat madali niya itong natalo sa pamamagitan ng kanyang bagong teknik ay gusto niyang gumamit ng ibang paraan ngayon. Maya-maya pa, gamit ang kanyang nakakatakot na bilis ay unti-unting nawala sa paningin ng mga kalaban ang binata, na siya rin namang agad na pinaghandaan ng buong grupo. Bagamat nasa loob pa rin ng kanilang porma ang ating bida, ay kailangan pa rin daw nilang maging alerto at ipaalam sa lahat ang lokasyon ng kalaban sa sandaling makita nila ito. Pero kahit na matinding pagbabantay ang ginawa nilang lahat, hindi pa rin makita ng grupo kahit anino ni Yeon Myung at sa sandaling may nakapansin sa kanya ay huli na rin ang lahat para sa kanila. Sa mabilis na sandali ay nagkahiwa-hiwalay ang katawan ng maraming bilang ng mga mandirigma, na siya namang labis na ikinabahala ng mga kasamahan nilang nakasaksi. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita, magkahalong galit sa pagkamatay ng mga kasama, at takot para sa binata ang sabay na naramdaman ng buong grupo. Hindi tuloy maiwasan ng pinuno na itanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng binata sa harapan niya, dahil wala silang nabalitaan na may ganito kalakas sa loob ng angkan ng mga tang. Nang tila ba matauhan na ang mga mandirigma matapos makita ang sinapit ng mga kasama, ay agad nilang sinugod ang ating bida na siya namang mabilis na kinontra ni Yeon Myung sabay sabing hihiramin niya raw muna ang kanilang mga sandata. Nanlaki ang mga mata nilang lahat matapos mabasag sa kanilang harapan ang mga hawak na espada. Isang araw halimaw ang binata dahil nagawa nitong sirain ang mga sandata kahit hindi niya ito direktang nahawakan. Gamit ang prinsipyo ng pagsira ay winasak ng ating bida ang mga espada ng kalaban, at sa pamamagitan naman ng prinsipyo ng pagpapakalat ay dinala niya ang mga piraso nito sa iisang direksyon. Ang ganap na kakayahan sa pagkontrol ng mga piraso ng sandata, ay nagresulta sa tila isang malakas na hangin ng bagyo na may lubhang nakakamatay na puwersa sa sandaling matamaan na nito. Muli na namang nagulat ang mga kalaban ng ating bida, dahil nakikilala nila ang abilidad na kasalukuyang ginagamit ng binata, na ayon sa kanila ay siguradong ang maalamat ng teknik na mga tang na kilala sa tawag na 10,000 Heavenly Flower Rain. Wala nang nagawa ang mga mandirigma sa harap ng tiyak na kamatayan, at habang isa-isang bumabagsak ang mga kalaban, ay sinabi ng binata na bagamat hindi pa kayang makipagsabayan ng kanyang teknik sa tunay na Heavenly Flower Rain, ay nakakasiguro siyang sapat na ito para iligpit ang mas mahihinang martial artist na gaya nila. Iron Shard Volley,
Ito ang itinawag ni Yeon Myung sa pinakabago niyang teknik, at matapos ubusin ng mga kasama ng pinuno ay mabilis niyang hinamon ang lalaki. Ayon pa sa ating bida, pagkatapos gamitin ang kanyang mga kasama para pagurin siya, ay ito na raw dapat ang tamang oras para ang pinuno naman ang lumaban sa kanya. Hindi naman nagustuhan ng pinuno ng sekta ang mga sinabi ni Yeon Myung, hindi nga lang daw nito pinatay ang kanyang mga kasama, hindi rin nito nirespeto ang ginawa nilang sakripisyo para sa kanya. Bagamat totoong nakakamangha ang ipinamalas na kakayahan ng binata, at hindi rin ito normal na nagagawa ng mga kasing gulang niya ay wala naman daw siyang dahilan para panghinaan ng loob na harapin ito. Malaki ang tiwala ng lalaki na ang dalawang teknik na ipinagkaloob sa kanya ng pinuno ng alyansa, ay sapat na para patunayan sa ating bida na nagkamali raw siya ng kinalaban. Ilang sandali pa ay mabilis niyang tinanggal ang distansya sa pagitan nilang dalawa, at hawak ang kanyang dalawang espada ay agad nitong inundayan ang ating bida gamit ang mga nasabing teknik. Hindi naman nagpakita ng kahit kaunting takot o pangamba si Yeon Myung habang papalapit ang lalaki, sa halip ay mahinahon nitong nilabas ang isang punyal para salagin ang teknik ng kalaban. Buong lakas na nagpakawala ng maraming pag-atake ang lalaki, pero wala ni isa sa mga ito ang tumama sa ating bida matapos niyang pigilan silang lahat ng walang kahirap-hirap. Mas lalo pang nagalit ng husto ang lalaki nang mapansin na tila inaantok pa ang binata sa kanyang mga ginagawa, hindi niya matanggap na sa kabila ng paggamit sa pinakamalakas niyang abilidad ay tila ba nakikipaglaro lang si Yeon Myung sa kanya. Maya-maya pa ay sandali munang tumigil ang hinihingal na lalaki at baka sa itsura nito ang labis na pagtataka sa mga nangyayari, sabay tanong sa ating bida kung paano niyang napigilan ang lahat ng magkakaibang porma ng kanyang teknik. Nakangiti namang sumagot si Yeon Myung na mayroon daw siyang malalim na kaalaman sa paggamit ng espada, kaya't mabilis niyang naunawaan ang daloy at intensyon ng mga atake ng lalaki, sabay tanong dito kung sa ganitong paraan daw ba ginagawa ang kanyang teknik. Nanlaki ang mga mata ng pinuno matapos makita ang parehong enerhiyang nanggagaling sa kanyang teknik sa punyal ng ating bida, at mabilis na tinanong sa binata kung paano niya ito natutunan pagkatapos makita ng isang beses lang. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.